Okay. Isang mapagpalang araw pambati ko sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kung saan po kayo naabot ng bidyong ito, especially dyan sa mga taga-Silangan, dyan sa Quezon at dyan sa Laguna, kayo po ay binabati ko especially na nakikita ko na kayo po ay nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito pong video na ito ay ginawa ko para hindi ipagmalaki yung aking sarili, kundi ginawa ko po ito para dun sa mga taong naghahanap ng katotohanan. So, ngayon po, panibagong topic po yung pong ating pag-aaralan. Ito po ay patungkol sa daan patungo sa langit. So, bago po tayo magpapasimula, inanyayahan ko po kayo na tayo po ay pansamantalang mananalangin. Magpala po namin Diyos na nasa langit. Panginoon, dinadalangin ko especially ang mga taong nanonood ngayon ng bidyong ito. Kasihan niyo po sana sila na inyo banal na espiritu upang amin pong gagawing pag-aaral ay maging kapakinabangan, pagpapala sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Gayon din Panginoon ako na magpapagamit sa inyo. Lukuban niyo nawala ako ng inyong banal na espiritu nang sa ganun na aking pong sasalitaan dito ay pawang katotohanan na magdadala sa kaligtasan sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin sa aming kasalanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, okay. So, alam niyo mga kaibigan, mga nanonood, nung ako ay bago-bago pa lang na ako po ay sumisimba sa church na aking kinabibilangan, sa denomination na aking pong kinabibilangan, ako po ay hindi ganun nagbabasa ng Biblia. Bagamat sa aking pong denomination ay kami po ay open sa Biblia. Kaya lang ako po ay medyo tamad-tamad rin magbabasa ng Biblia. At ang akala ko po dati ay ang daan patungo sa kaligtasan ay kapag ikaw ay papasok sa isang relihiyon, ay ito po yung daan sa kaligtasan. So, nung aking natutuklasan sa Biblia na hindi pala yun yung daan sa kaligtasan, ang pagpasok sa isang relihiyon. At hindi din po natin masusumpungan sa Biblia na ang relihiyon ay ito po yung kaligtasan at ito yung katotohanan. Hindi din po natin yung mababasa sa Biblia. So, ating pong pag-aaralan ngayon, ano ba yung daan sa kaligtasan? So, ito po yung ating unang talata na masusumpungan sa Aklat ng Juan, chapter 14, verse 1 hanggang 2. Ito po yung dito. Sabi dito, huwag maglumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So, ang nagsasalita po dito ay si Jesus Christ. Nung po siya ay nagkatawang tao at bago siya aakit sa langit, si Jesus Christ po dito ay paalis. Kaya nga po siya ay nag-iiwan ng isang mensahe na chinichare po niya yung kanyang mga disciple kasi siya po ay paalis at yung pong kanyang mga disciple ay kabaliktaran doon sa gustong iparating sa kanila ni Jesus Christ. Ang kalagayan ng mga disciple po dito, sila po ay nalulungkot. Pero ito po ay kabaliktaran kasi si Jesus Christ po dito ay pupunta sa langit para ipaghanda ng dakong kalalagyan yung mga disciple at the same time yung mga sasampalataya dun sa pangangaral ng mga disciple. Kaya po ito po yung sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So kanino po tayo sasampalataya? Kay Jesus Christ. Ito po yung sabi pa niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. So maraming tahanan sa bahay daw po ng Panginoon ay maraming tahanan. Ito po yung banggit ni Jesus Christ. Sabi niya, kung hindi yun ganun, ay hindi ko yun sasabihin sa inyo. Ito po yung banggit dito sa talata. And then, ito po sa verse 3 hanggang verse 14 ng the same na chapter. At sabi dito, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. So, mayroon po ditong promise si Jesus Christ na bagamat siya po ay aalis, ano po yung kanyang gagawin? Siya po ay maghahanda, magpiprepare ng dakong kalalagyan dun sa mga sasampalataya sa kanya. At mayroon pa po ditong pangako na siya po ay muling babalik ulit. So alam niyo mga kaibigan, nung ako po ay nagbabasa ng Biblia at nakikita ko na si Jesus Christ ay ganito kabuti, ganito siya kabait, sabi ko, mabuti pa yung mga disciple kasi
face to face po nila nakikita si Jesus Christ. At gustong gusto ko siyang makita. Sabi ko, ang sarap sana kung nandun ako sa kapanahunan ng mga disciple na face to face na makikita ko si Jesus Christ. At ito po yung kanyang banggit, muling paririto ako. So ito po yung ito po yung kanyang pangako na siya po ay muling babalik. Kailan yon? Kapag maipaghanda na tayo ng dakong kalalagyan. So, saan ba si Jesus Christ dito pumunta? Dito po sa talata, based dito po sa talata, siya po ay papunta sa langit. So, kaya nga po, ito po yung mga una-unang talata na binabanggit ko sa inyo. Kasi ang ating pong tema ay daan patungo sa langit. At dito po, pupunta si Jesus Christ. And then sabi dito, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang gusto po ng Panginoon, kung saan siya nandoon, ay doroon din po tayo. So, pansinin nyo, ito ay hindi ko dati naiintindihan na sabi, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Pansinin nyo, si Jesus Christ po ay nagkatawang tao. At yung pong kanyang pagkakatawang tao, ay ito po ay para sa atin. Hindi po siya magkakatawang tao kung hindi po tayo nabagsak sa kasalanan. And then yung pong pagiging tao niya, ay ito po yung kakasamahin niya tayo. So alam niyo ba, nung ako ay nagbabasa ng Biblia, dito na didiscover ko kasama na ang atin po talagang pupuntahan ay ito pong langit. Na tayo po ay pumunta doon sa loob lamang po ng 1,000 taon. Pero yung pong talagang destiny natin ay ito pong planet Earth na dito po i-restore ng Panginoon. Pero bago yun, ay lilinisin niya po muna itong planetang ito bago ito i-recreate na mas maganda pa kaysa sa dati, at dito na po mananahan yung mga taong maliligtas kasama po ni Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, at narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Willing po ang Panginoong Diyos na ilipat yung kanya pong trono dito po sa planet Earth. At ito pong planet Earth na ito po yung magiging metropolitan ng buong universe. Dito po niya ililipat yung kanya pong trono. So dito ay pinag-iisipan ko to. Sabi ko, napakaganda, napakabait ng Panginoon. Kasi bilang nagsasaliksik po ng banal na kasulatan, alam niyo po, hindi ko alam dun sa iba, pero ang gusto ko po ay kung saan nandun si Jesus Christ, ay nandun din ako. At ito na nga po yung kanyang pangako. Kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ano yon? Yung kanya pong pagiging tao, ito po yung kakasamahin natin na tayo po ay mga tao. Kaya nga po yung pagkalalang sa atin ng Panginoon, alam nyo ba, sa akin pong pagbabasa sa Spirit of Prophecy, ay special po yung kanyang pagkalalang sa ating mga tao. Kasi tayo po ay kawangis at kasing larawan ng Diyos. So, ito pa po yung kasunod. At kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. So, ito na po yung sagot. At dito, sabi dito ay kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. At dito nagkakaroon po ng pagdududa si Tomas. Sabi niya dito sa verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? So ito na po yung question. Maaring itong tanong ni Tomas ay magiging question din po natin. Pero ano kaya ang sagot ni Jesus Christ dito sa tanong ni Tomas? Sabi dito sa verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, binabanggit po dito ni Jesus Christ na siya po yung daan. So, dito po ay nilalagyan ko ng guhit, yung pong I am. Kasi meron po itong mahalagang kahulugan, ito pong I am na ito. Sabi niya, I am the way, siya po yung daan. Siya po yung katotohanan at siya po yung buhay. Wala pong makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So bakit dito binabanggit ni Jesus Christ na wala makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya? Kasi po, tayo po ay taong nagkasala. Alin po yung ating nalabag? Yung pong kautusan ng Ama. At hindi po tayo magiging in harmony sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ano pong ibig sabihin? Yung pong kautusan na nalabag ng tao, kailangan po ay mayroon pong magbabayad nito. At dito, mayroon po tayong dito na makikita na si Jesus Christ po ang daan.
Yung pong I am, ang binabanggit dito na siya po yung daan. Sino ba itong I am na to? Sa ano po, alam niyo po sa ano, sa Old Testament, ito po ay namamangha ako at na-discover ko na ito pong I am na ito ay ito na po pala yung Diyos na nagpapakita dito kay Moses. Nung si Moses po ay umakyat dun sa Mount Horeb, na dito po kinakausap siya ng Diyos. Kasi ito pong si Moises, ito po yung gagamitin ng Diyos para i-deliver yung bansang Israel sa pagiging slave sa bansang Egypt. At dito ang Panginoon ay nagpapakita kay Moises dun sa burning bush. So ito po yung tala dito sa aklat ng Exodo chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So dito makikita natin na sino po yung kausap ni Moises, na siya po yung nagpapakita dito sa naglalagablab na bush. Doon po sa isang halaman, ito po yung mababang halaman na ito po ay makahoy na halaman. Na nagpapakilala po dito ay yung pong I am. Siya po yung nagsasalita. Sabi, I am that I am. Ako si ako nga. Thou shalt say unto the children of Israel. Ito po yung sasabihin ni Moises sa kanyang bayan, sa mga Israelita. Yung I am, siya yung nagsugo kay Moises. I am hath sent me unto you. And then, ito pong I am na ito din po yung nagpapakita dito sa nung sila po ay nakakalaya na, sila po ay tumawid dun sa Red Sea, na ito po ay nahati. Alam po natin ang istorya nito na ito pong Red Sea, ito po ay nahati, and from dun sa Egypt, na ito pong Red Sea na ito ay nahati at papunta po ito dun sa bansang Arabia ngayon. At along the way, nang sila po ay naglalakbay na, nung pinapakit ng Diyos si Moises doon sa bundok ng Sinai at binibigay po yung 10 Commandments, dito na din po binibigay ng Panginoon yung pong instruction na si Moises ay gagawa ng santuaryo, at dito po ilalagay ni Moises yung kaba ng tipan, yung pong 10 Commandments, yung pong 2 tapis ng bato. At dito po pinalagay ng Panginoong Diyos yung kaba ng tipan, yung 2 tapis ng bato doon sa loob ng kaba ng tipan. At ito po ay nandun sa most holy place. At alam niyo po ba, along the way, na sa kanila pong paglalakbay, yung pong santuaryo na ito ay portable. At sa kanila pong paglalakbay, sila po ay ginagabayan ng pong pillar of clouds by day. At ito pong pillar of clouds by day, ito po ay nagiging pillar of fire by night. At ang palatandaan po ng kanilang paglalakbay, kapag ito pong ulap na ito ay tumigil at bumaba, ibig sabihin dito na po sila mananatili, at dito po nila itatayo yung santuaryo, at kung saan nakatapat yung ulap ay dito po nila itatapat yung most holy place. At alam niyo po ba, itong ulap na ito na nagiging apoy sa gabi ay ito po ay no other than Jesus Christ, yung pong I am. So ating titingnan sa ibang mga tala. Ito po ay mababasa natin sa Desire of Ages, page 23, paragraph 2. So ito po yung sabi dito. This great purpose had been shadowed forth in types and symbols. The burning bush in which Christ appeared to Moses revealed God. The symbol chosen for the representation of the deity was a lowly shrub that seemingly had no attraction. This enshrined the infinite, the all-merciful God shrouded His glory in a most humble type, that Moses could look upon it and live. So in the pillar of cloud by day and pillar of fire by night, God communicated with Israel, revealing to men His will, in imparting to them His grace. God's glory was subdued, in His majesty veiled, that the weak vision of finite men would behold it. So Christ was to come in the body of our humiliation. Ito po yung mababasa natin sa aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 21. In the likeness of men, in the eyes of the world, He possessed no beauty that they should desire Him. Yet He was the incarnate God, the light of heaven and earth. His glory was veiled, His greatness and majesty were hidden, that He might draw near.
to sorrowful tempted men. So ano pong ibig sabihin nito? Yung pong yung pong pagliligtas sa atin ng Panginoon ay nandun po sa nakapaloob po yun sa santuario na ito po binabanggit ko sa inyo sa nagdaan topic natin sa Old and New Testament na topic po. So yung pong daan ng kaligtasan ay nandun po sa santuario. Yung pong mga types, yung pong mga symbols noon ay ang tinutumbok po nito ay si Jesus Christ po ang tinutumbok ng lahat ng mga artikulo, pati nung pong mismong santuario na yun, yung pong pag-aalay ng tupa doon, ito po ay tumutukoy sa pagbabayad ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. At bukod doon, si Jesus Christ po yung nagiging leader ng bansang Israel sa kanila pong paglalakbay. At nagpapakita ang Panginoon, si Jesus Christ po mismo, nagpakita po siya kay Moises doon po sa sa lowly shrub, doon po sa walang gandang halaman na makahoy. Dito po siya nagpapakita, ito po yung nag-aapoy, pero hindi po nasusunog yung pong shrub na to, yung bush. At yung pong pagiging mababa ng kahoy na to, ng shrub na to, ay ito po ay pinapatungkulan din na kapag si Jesus Christ ay nagkatawang tao, siya po ay mababa. Pansinin niyo po yung pagkapanganak ni Jesus Christ. Yung pagkapanganak ni Mary kay Jesus Christ. Pansinin niyo. Kung si Jesus Christ, alam natin na si Jesus Christ, siya po ay prinsipe sa langit. Siya po ay kaisa-isang anak ng Ama. Kung siya po ay kaisa-isang anak ng Ama, alin po ba ang property ng Ama? Di ba po yung buong universe? Gabuhangin lang yung pong planet Earth sa kanya pong property. So, ibig sabihin, napakayaman po niya. Di po ba? So, yung pong kanyang kaisa-isang anak, na ito po ay mas mahalaga pa sa lahat ng planeta, ay ipinanganak at nagkatawang tao. Siya po ay nag-incarnate, Diyos na nag-incarnate, nagkatawang tao. Pero siya po ay ipinanganak dun lamang sa sabsaban, walang magpatuloy. At kung saan pa po yung pakainan ng mga hayop dun sa Bethlehem, dito pa po siya hinimlay. Di ba? Walang magpaanak. Wala ding mahigaan. Yung pakainan pa ng hayop ang kanyang pinaghigaan. Gaano po kababayan? Kaya nga dito ay the representation of deity, yung pong representation ng deity, ibig sabihin po yung kadyusan, ay nandun po sa lowly shrub na parang walang attraction. This enshrine the infinite. Dito po tinatago yung infinite. Pag sinabi pong infinite, walang hangganan. Ito po yung tinutukoy sa Diyos. Tayo po yung mga finite mind. Ibig sabihin po yung ating pong kaisipan ay mayroon pong limitasyon. Pag sinabi pong infinite, ito po yung Diyos. The all-merciful God shrouded His glory in the most humble type. Itinatago po niya yung kanyang kalwalhatian doon sa pinakamababa para makikita po ni Moises yung Diyos, at si Moises ay hindi po siya mamatay, siya po ay mabuhay. Kasi pag ang mortal po makakita sa immortal na Diyos, siya po ay mamamatay. Ito rin po, so in the pillar of cloud by day and pillar of fire by night, God communicated with Israel. Dito po nakikipag-communicate ang Diyos sa kanila sa magitan nung ulap na yon na nagiging apoy sa gabi. So paano? Kapag ito po ay tumaas na, sudyat po yun na sila po yalis na doon sa kanila pong pwesto. At sila po ay maglalakbay na kung saan po ito huminto at bumaba, doon po sila mananatili. So, sa kanila pong paglalakbay for 40 years, ito po yung kanilang guide, yung pong clouds, na hanggang sa sila ay mag-reside doon sa promised land ng Kanaan, sila po ay hindi iniwanan ng clouds, na ito po yung Diyos, na sa ating pag-aaral, ito po si Jesus Christ. So, ganun din po tayo po ay naglalakbay heavenward, doon sa promised land, heavenly promised land ng Panginoon, at makakaasa tayo na hindi po tayo pababayaan ni Jesus Christ. Anong sabi niya? Siya po yung daan. Pansinin niyo, siya yung daan. Kung saan siya, dapat nandun din po tayo. Katulad po ng paglalakbay ng bansang Israel. Kung yung clouds na yon na nagiging naglilid sa kanila patungo dun sa promised land, alam niyo po kung hindi sila susunod doon, hindi po sila makakarating doon sa promised land. Hindi po sila makakaligtas doon sa mga makakamandag na ahas at mga alakdan doon sa wilderness. At doon sa mga good afternoon. Tonight, 1 hour advance. I repeat, tonight, 1 hour advance. Thank you.
Okay, 1 hour advance po kami dito. So, pagpatuloy po tayo. So, in the pillar of clouds by day, in the pillar of fire by night, God communicated with Israel. Dito po nakikipag-communicate ang Panginoon sa bansang Israel, revealing to men His will. Pinapakita po ng Diyos yung kanya pong will, ibig sabihin kung ano po yung kanyang gusto doon sa kanyang bayan, sa kanyang ginagabayan. In imparting to them His grace, binabahagi po ng Diyos yung kanyang grasya sa kanila. Bakit? Kasi sila po doon, for 40 years, hindi po sila nagtatrabaho. Pinapakain po sila ng mana ng Panginoon. And then, God's glory was subdued. At dito din po ay pinapakain sila at pinaiinom po sila ng Panginoon. Bagamat doon sa wilderness ay mahirap po dyan yung source of water. Pero doon po sa mga bato, dito po lumalabas yung pong tubig na kanila pong mainom at sila po ay hindi nagkukulang. God's glory was subdued in His majesty veiled. Yung pong kalwalhatian, ito po yung nangunguna. At yung pong kanyang kamahalan, yung kanyang pong majesty, ito po ay kumbaga natatakpan, veiled, nakukuberan. That the weak vision of men, finite men, might behold it. Para yung pong ating pong paningin ay kaya po natin itong titingnan. So, pansinin nyo, taga-panood. So, mahirap. Let's say, titingin ka sa araw na sobrang liwanag ng araw na lang. Hindi po natin yung kayang tingnan. Basta-basta. Ano po? So, sa aklat po ng Revelation, yung pong liwanag ng Diyos ay maliwanag sa katanghaliang tapat. Sa katanghaliang tapat na yung sikat ng araw ay sinag na sinag. So, gaano ka? Ano yun? Katindi yun. So Christ was to come in the body of our humiliation, in the likeness of men. The eyes of the world, He possessed no beauty, that they should desire Him. Yet He was the incarnate God, the light of heaven and earth. His glory was veiled, His greatness and majesty were hidden, that He might draw near to sorrowful, tempted men. So ang Panginoon po ang umaabot sa atin, na tayo po ang inaabot niya, bagamat tayo po ay nabagsak sa kasalanan. So pansinin niyo po, siya po yung good shepherd. Pag sinabi niya na siya po yung good shepherd, pansinin niyo po, ang tupa po, siya po yung hinahanap nung shepherd. Kung saan siya. Kasi po ang tupa, wala po yung kakayahang umuwi. Liban na hahanapin po siya. So tayo po yung nawawalang tupa. Tayo po yung binabanggit doon sa parable ni Jesus Christ na sabi niya, sino sa inyo ang may 100 tupa na kapag nawala yung isa, ay willing siyang hanapin yung isa na nawala at iiwanan niya yung 99. So, sa lahat po ng kanyang create na planeta, ay tayo lang po yung nabagsak. At tayo po yung isang nawala dun sa 99. Yung pong 99, ito po yung unfallen words na binabanggit. Doon po sa aklat ng Hebreo. Ng mga words po yung kanyang create. Sabi po ni Pablo dun sa aklat ng Hebreo. Ano pa? Christ was the leader of the children of Israel in their wilderness wanderings, enshrouded in the pillar of cloud by day, in the pillar of fire by night. He led and guided them. He preserved them from the perils of the wilderness. He brought them into the land of promise, and in the sight of all nations that acknowledge not God, He established Israel as His own chosen possession, the Lord's vineyard. So ito po yung mabasa natin. Christ Object Lesson, page 287, paragraph 1. Na malinaw na si Kristo po, ito po yung pillar of clouds by day, na siya po yung naging pillar of fire by night. Si Kristo po yun. Itinago po niya yung kanyang glory doon. Siya po yung leader noon. Kaya nga, sabi dito, He led and guided them. At iningatan sila, yung pong bansang Israel ng Panginoong Hesus, sa mga danger, sa kapanganiban, sa mga perils, doon sa wilderness. At sila po ay dinala hanggang doon po sa lupang pangako ng Panginoon kay Abraham. So, sabi dito, in the sight of all nations that acknowledge not God, He established Israel. So, pansinin nyo, sa kanila pong paglalakbay, marami po silang bansa na nadaan na hindi nakakakilala po sa tunay na Diyos. Sila po ay mga idolaters. Kaya nga po, ito po ay inaalis ng Panginoon. So dati, ito ay hindi ko dati naiintindihan. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ang Panginoon ay pinapapatay niya yung mga taong nadadaanan na walang ititira?
So ito po ay isang kung titingnan natin, ito po kasing lahat ng yung kasalanan at yung pong makasalanan pati sa Satanas, ang kanila pong destiny, sila po ay totally i-eradicate ng Panginoon. I-eradicate po sila ng Panginoon dito sa planet Earth. Sila po ay susunugin ng apoy. Sila po ay hindi na mananatili pa. So, sila po ay papunta dun sa sa earthly promised land. So, pag tayo po ay pumunta dun sa heavenly promised land, wala na din po dun makasalanan. Yun po yung ibig sabihin po na habang papunta po sila dun sa sa promised land, ay may mga po sila dito, may mga nakakalaban po sila dito, mga Amorites, na ito po ay inaano ng Panginoon, tinatanggal yon, binubura yon. Kaya nga po dun sa bansang Kanaan, ang mga naninirahan po dito ay mga Canaanites, na ito po ay sa descendant ni Ham. Ito po ay mga anak ni Ham, itong si Kanaan. At ito po ay sa anak po ni Noah, ito pong si Ham, ito po ay masama. At yung kanya pong mga descendant, ito po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So kaya nga po ito po ay tinanggal ng Panginoon doon, at sabi ng Panginoon, walang ititira bago sila mag-reside doon sa promised land na Kanaan. So ito po yung makikita natin na kapag tayo ay pumunta na doon sa heavenly promised land, wala na din po doong makasalanan. The same po doon sa yun po yung dahilan kung bakit pinapatay ng Panginoon yung mga sumasamba sa idol, na ginagamit niya yung bansang Israel. Kaya ini-establish po niya yon yung bansang Israel. Sabi nga dito, by His humanity, Christ touched humanity. By His divinity, He lays hold upon the throne of God. As the Son of Man, He gave us an example of obedience. As the Son of God, He gave us power to obey. It was Christ who from the bush on Mount Horeb spoke to Moses, saying, I am that I am. Thus shall thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So dito makikita natin sa sa reference na ito, sa pagiging tao daw po ni Jesus Christ, sa pagiging nung siya po ay nagkataong tao, Christ touched humanity. Pantasin natin, naranasan po ni Kristo yung maging tao siya. So kung ano po yung ating pinagdadaanan, alam po yun ni Jesus Christ kasi naranasan po niyang maging tao. At kung naranasan po niyang maging tao, alam niya po kung paano tayo nahihirapan sa buhay na ito. By His divinity, He lays hold upon the throne of God. So pansinin natin, si Jesus Christ po ay dual. Siya po ay divine. At the same time, siya po ay nagkatawang tao. Tinago po niya yung kanyang pagiging Diyos dun sa kanyang katawang na bilang tao. By His divinity, He lays hold the throne of God. So pansinin natin dito, hawak niya yung trono ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ ay bibigyan niya yung kanyang buhay. At pagkatapos ng 3 araw, ay kanya itong kukunin. Siya po ay mabubuhay. Ito po ay order na galing sa kanyang ama. So pansinin natin, sino ba ang tao na kayang buhayin yung kanyang sarili? Sino ba yung tao na pag namatay, ay kaya niyang ma-predict na mabubuhay siya ulit after 3 days? Wala pong ganun. Si Jesus Christ lang po ang nag-claim nun kasi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung Diyos na nag-i-exist na bago pa itong planetang ito lalangin. Doon po sa aking video dyan sa aking channel, makikita niyo po dyan yung bakit pinahintulutan yung kasalanan, saan ang galing yung kasalanan, ay mapapanood niyo po yan dyan ng mas malinaw kung saan si Jesus Christ nagsimula. As the Son of Man, He gave us an example of obedience. Sa pagiging Son of Man, ibig sabihin nagkataong tao po si Jesus Christ, binibigyan niya po tayo ng halimbawa kung paano tayo po magiging masunurin. At sa kanyang pagiging Son of God, sa pagiging anak po siya ng Diyos, binibigyan niya naman po tayo ng kapangyarihang sumunod. So, hindi po natin pwedeng maging excuses na tao lang ako. Di ba? Tao lang ako, hindi ko kayang sumunod diyan sa utos ng Diyos. So, ito po yung binabanggit dito. He gave us an example of obedience as the Son of God. He gave us power to obey. Hindi po tayo
pinasusunod ng Panginoong Diyos sa isang bagay na alam niyang hindi natin kayang sundin. Kaakibat po nito yung pangako, yung pong kanyang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin. It was Christ who from the bush on Mount Horeb spoke to Moses saying, I am that I am. Ito po yung Diyos na nagsasalita kay Moises dun sa burning bush. At may mga nagbabasa ng Biblia, akala nila yung nagpapakita dito kay Moises, ito po yung Ama. So, which is not. Sa akin pong pagbabasa, ang Ama, hindi po siya nagpapakita sa mga prophets. Hindi po nagpakita ang Ama sa hindi po siya yung nagpapakita dito sa Old Testament. Bagamat yung Ama nakikita po ni Juan doon sa aklat ng Revelation chapter 4, pero yung pong Ama ay nakikita lang ni Juan doon ay liwanag lang po. Yung pong katulad ng jaspe at batong esmeralda, nakikita niya na yun po yung katulad nun, yung nakikita niya nakaupo doon sa trono, ito po yung God the Father. Kahit po sa mga prophets na pinapakita, doon sa mga prophets na nakakita sa vision, pagdating sa langit na nakikita nila yung God the Father, ay hindi po nakikita yung mismong anyo ng God the Father, kundi liwanag lang po. Pero dito sa kay Moises, ay nakikita po ni Moises yung likuran nitong Diyos na nagpapakita sa kanya. Likuran lang po. Ito po si Jesus Christ. Yung pong God the Son ang nagpapakita dun sa Old Testament kila Moises. So sabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. So dito po wala na tayong question na kung ano si Jesus Christ, yung pong kanyang kadakilaan, yung kanyang hiwaga. Pansinin niyo po, si Jesus Christ kaya niyang bumuhay ng patay. Kahit si Lazaro 4 days ng patay, pero kaya niyang buhay ni Jesus Christ. Di po ba? Kahit yung dalagang 12 years old ay binubuhay din po ni Jesus Christ kahit patay na ito. So si Jesus Christ, walang imposible sa kanya. Kahit may sakit, kahit yung may lumpo, yung bulag, kaya niya po yung pagalingin. Walang imposible kay Jesus Christ. Pansinin nyo, doon sa creation, si Jesus Christ, salita lang po niya, lumalabas yung gusto niyang palabasin. Liwanag, yung mga punong kahoy, mga pananim, yung kalupaan. Di po ba? Kaya niyang i-separate yung tubig sa tubig. Sa day 2, sineparate niya po yung tubig sa tubig. Sino po bang may kakayahan yan? Kundi Diyos lang. Na yung tubig, i-separate mo yung isang parte na tubig nasa baba at yung isang parte nasa itaas. Ay napakahirap po niya. Pero si Jesus Christ po, kaya niya po yung gawin. Sa aklat po ng Genesis, makikita po natin yung account na yan. At siya po yung pinapaging banal sa Espiritu. Siya po ay namuhay, nagkataong tao sa loob ng 33 years na siya po ay nagkataong tao, pero ni minsan hindi po siya nagkasala. Bakit? Siya po yung tinutukoy doon sa tupa na inaalay doon sa santuario. Ano po ba yung requirement doon sa tupa na iahain doon sa santuario? Di ba po without blemish, walang kapintasan. So kung si Jesus Christ po ay nagkasala, hindi po siya tutugma doon sa tupa na niyahain doon sa santuario. Kaya nga dito po ay napaka-crucial ng napaka-risky po ng mission ni Jesus Christ, kasi pag nagkasala po siya ng kahit na isa, hindi po niya tayo matutubos. At ang good news, tagumpay po yung pong mission ni Jesus Christ. Siya po yung daan patungo sa langit. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. At pagkatapos na siya po ay namatay noong 31 AD, after 40 days siya po ay umakyat sa langit. Kaya nga po sabi niya doon sa mga disciple, huwag magulumihanan ng inyong puso. Siya po ay pupunta doon sa langit upang ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. Ito po yung sabi dito sa aklat ng Juan chapter 1 verse 14. At nagkataong tao ang berbo at tumaan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So makikita natin dito sino ba yung nagkatawang tao. Sabi dito sa John chapter 1 verse 1, sabi dito nang pasimula
ay basahin natin dito sa sa aklat ng Juan. Sabi dito sa Juan chapter 1 verse 1. So pansinin niyo dito. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So makikita natin dito mga tagapanood na ang creator po dito yung pong berbo. Yung pong berbo ay Diyos. At yung pong berbo kasama siya ng Diyos. Kaya nga sabi, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. So, dito sa verse 1 hanggang verse 3, makikita na po natin na yung pong berbo ang siyang creator. At pagdating dito sa verse 14, sabi dito, at nagkatawang tao yung berbo. Yung pong berbo na tinutukoy dito sa verse 1 to 3, na siya po yung creator, siya po yung nagkatawang tao. So malinaw na si Jesus Christ po talaga yung creator sa atin. So pansinin nyo. At ano pa? Nung pong siya ay nangangaral, pansinin nyo, dito nung aking itong binabasa, nung dati po ako yung nagbabasa, na minamadali ko yung aking pagbabasa, hindi ko ito napapansin. So, isang tip ko po sa inyo, kapag kayo po ay magbabasa ng Biblia, wag po kayo magmamadali. At isa din po sa nakakatulong, na kapag ang babasahin niyo pong Biblia ay English-Tagalog. Kasi mayroon pong mga words dun sa Tagalog na mas madali siyang intindihin sa English. Kaya nga po dito sa sa aking mga reference, minsan may Tagalog, mayroon pong English. Kasi dito sa sa John 10 verse 11, pansinin niyo yung binabanggit natin dito na I am. Ito pong I am na ito din po yung napapakilala na ako ay ako dun sa Old Testament kay Moises. Na nung si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, ito po yung kanyang sinasabi na sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd gave it his life for the sheep. Sabi niya, ako ang good shepherd. Na ibibigay ng shepherd yung kanyang buhay dun sa tupa. Pansinin nyo, mga kaibigan. Kaya binabanggit ko sa inyo kanina na tayo po yung tupang nawala. At ibibigay po nung shepherd yung kanyang buhay dun sa tupa. Di ba? Kasi pag sinabi pong good shepherd, alam nyo pa, pag sinabing good shepherd, hindi po siya upahan. Pag sinabi pong good shepherd, siya po yung nagmamayari ng tupa. Kaya nga, mayroon po siyang concern dun sa tupa na kanyang inaalagaan kasi kanya po yun. Hindi po siya upahan. Kaya nga, binabanggit dito, I am the good shepherd. At yung pong I am na binabanggit dito ay ito po yung nagpapakilala kay Moises na siya po yung nag-uutos kay Moises na pumunta si Moises doon sa Egypt para i-deliver yung bansang Israel. At along the way, nung na-deliver na yon, papunta na sa Promised Land, ginagabayan pa rin sila nung great I am. Na nung si Jesus Christ ay nagkataong tao, siya po yung I am na tinutukoy doon. Ibig sabihin, yung nagpapakita kay Moises, nagkatawang tao. Doon sa John 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. So, yung pong Diyos na nakakubli yung kanyang glory doon sa pillar of clouds by day, naging pillar of fire by night, ito po yung nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, pansinin nyo mga tagapanood, napakabuti ng Panginoon. Dito pa sa John 6:51, sabi niya dito, I am the living bread which came down from heaven. If any man may eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I shall give is my flesh, which I will give for the life of the world. So, ito pa yung binabanggit ni Jesus Christ. Siya pa rin yung sinasabi niya, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. At kung sino man ang kakain nito, siya ay mamubuhay magpakailan-kailanman. At yung tinapay na yun na kanyang ibibigay ay yung kanyang laman na binibigay niya, which I will give for the life of the world. So, bakit? Kasi nung niredeem tayo ni Jesus Christ, hindi lang po tayo yung kanyang niredeem, kundi yung planet Earth mismo. Kasi nung pong ang tao ay nababagsak sa kasalanan, pati yung mga hayop, may mga punong kahoy, pati yung Earth, siya po ay nakakaranas ng sumpa. Kaya nga po, nung tayo niredeem ni Jesus Christ, hindi lang po yung tao kanyang niredeem, kundi yung pong whole world.
So, I hope na nagigits niyo po yung aking point. Kaya nga sabi dito, which I will give for the life of the world. Pansinin nyo. Kaya nga dito, yung pong mga tagapakinig ni Jesus Christ, sabi nila ay mabigat ang pananalitang ito. At marami sa kanilang natitisod kasi paano daw nila makakain yung katawan ni Kristo. So, ang ibig sabihin po niyan, ang katawan ni Kristo, ito po yung kanya pong salita, ito po yung Biblia natin po itong pag-aaralan. Kaya nga may binabanggit na doon sa sa temptation doon sa aklat ng Matthew chapter 5 na Matthew chapter 4 saka doon sa Lucas chapter 4 na sabi niya doon doon sa tempter na hindi lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So ibig sabihin hindi lang daw po tayo pwedeng mabuhay sa tinapay lang kundi sa bawat salitang lumalabas sa sa bibig ng Panginoon. So, ano bang ibig pang sabihin nito? Ano pa yung pinakang kailangan ng tao para tayo mabuhay? Unang-una dyan, hangin. Di ba ba? Yung oxygen. And then, yung pagkain, at the same time, yung pong tubig. So, pansinin nyo, hindi nyo po ba alam na si Jesus Christ yung tagapag-sustain ng ating oxygen? Pinaghahalo niya yung nitrogen dun sa air para maging oxygen. At kapag hindi yan tama sa sa combination ay masusuffocate po tayo. Pag sobra naman sa nitrogen, masusunog ang planet Earth. Si Jesus Christ po yung nagbibigay niyan. And then, kung yung tinapay, ito po yung pagkain natin, tayo lalakas. The same, hindi po tayo lalakas spiritually kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya nga po, yung pong pagbabasa ng Biblia, hindi lang po ito sa mga minister. Hindi lang yung sinasabi nila na, sige, ganito lang mga ngaral, sila lang yung magbabasa ng Biblia. Ito po'y para sa lahat. Kasi ang ating pong pagsusulit, mga kapatid, mga kaibigan, ito po'y individual, hindi po ito by group, hindi din po ito by family. Ano pa? Dito sa aklat ng John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, yung pong I am, na binabanggit dun sa Old Testament, siya po yung daan. Sino po yung I am na to? Si Jesus Christ. Sino po yung nagsasabi na I am? Mismong si Jesus Christ. Kaya lang, maaring hindi po natin ito napapansin. Di ba? Siya po yung daan. At dito, sabi sa aklat ng Mateo 28, verse 18 hanggang 19. Ito po yung nung siya po ay namatay siya, and then nabuhay siya after 3 days, at nagpapakita siya sa mga disciple. Ito po yung sabi niya. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila ay kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, pagkatapos ni Jesus Christ na siya ay namatay, binayaran niya yung ating kasalanan, binayaran niya yung kasalanan ng tao na hindi kayang bayaran ng tao. Ano ang sabi niya? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Bakit? Kasi nung pong ang tao ay nabagsak sa kasalanan, na si Adan dati ang nagdudominion dito sa planet Earth, ay napalipat po yung pagdudominion dito sa planet Earth. Kanino? Kay Lucifer. Di po ba? And then nung natalo po, nung binayaran po ni Jesus Christ, yung pong ating kasalanan na sinunod niya, yung requirement ng kautusan, ng kabayaran ng kasalanan na ikamatayan, na si Jesus Christ ay hindi nagkasala kahit isa, binayaran niya yung kasalanan ng sanlibutan, ay napapunta na po sa kanya yung right para ariin yung planet Earth. Di po ba? Kaya nga sabi niya dito, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kasi ang gusto po ng Diyos ay ibalik kay Adan yung na-forfeit niyang planet. Kasi nung pong si Adan ay nabagsak sa kasalanan, na-forfeit po niya yung pagdodominion dito sa planet Earth. At ito po napalipat kay Satanas. So kaya nga, ito yung binabanggit sa Biblia na sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Diba? Bakit? Si Lucifer po ang naghahari dito. Pero, yung pong paghahari, sabi ni Jesus Christ, paghahari niya dito, sabi niya, ang lahat ng pamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Bakit?
ito pong planetang ito ay susunugin po niya at i-recreate po niya na bago para mapalipat ito muli kay Adan. Yun po yun. Sabi pa dito sa Desire of Ages, page 24 saka sa 25, saka din po dito sa Aklat ng Heaven, page 10, paragraph 3, ito po yung sabi dito. I am the assurance of every promise. I am, be not afraid. God with us is the surety of our deliverance from sin. The assurance of our power to obey the law of heaven. So mayroon po tayong kasiguraduhan na kaya nating sundin yung kautusan ng Diyos. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, kapag siya ay pumunta doon sa langit, ay ipapadala niya yung isa pang mga aliw na ito po yung banal na espiritu na siyang tutulong sa atin na sa ating mga kahinaan, siya po yung magpapalakas para masunod natin yung kautusan ng Diyos. So, kaya hindi po natin dapat i-excuse na tao lang tayo nagkakasala. Hindi natin kayang sundin yung kautusan ng Diyos. Alam niyo po ba na yan po yung iyan po yung charge ni Lucifer sa Diyos na hindi kayang sundin yung kautusan ng Diyos. Kaya yan po yung kanyang advocacy dun sa langit na sabi niya, tanggalin na yung kautusan. Kami naman ay mga banal din na anghel, hindi na kailangan na may batas na susundin kasi alam naman namin ang tama at mali. So alam niyo po ba na kapag walang batas, walang kapayapaan? Di po ba? So ito po yung binabayaran ni Jesus Christ. Kaya ang sabi na, I am the assurance of every promise. Siya po yung nangangako. Alam niyo po ba, ang Diyos natin pinagdilingkuran ay siya po Diyos ng pangako. At siya po, hindi po siya katulad natin na kapag tayo nangako, kalimitan ay napapako. Siya po ay, kapag nangako, siya po ay tapat sa kanyang promise at 100% na ito po ay kanyang tutuparin. At is the surety of our deliverance from sin. So yun pong kasalanan, ito po ay may katapusan. At ang good news ko sa inyo mga kaibigan, malapit na pong matapos ang kasalanan. Kailan po yun matatapos? Yung kasalanan. Kapag si Jesus Christ po ay dumating sa second coming na tayo po ay bibihisan ng katawang panlangit. So ano pa? So pansinin nyo dito sa aklat ng Marcos, chapter 1, verse 14 hanggang 15. Pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. So, ano po pa itong pinapangaral ni Juan Bautista na magsisi kayo at magsisampalataya sa ebanghelyo? Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ano pong kaharian ito ng Diyos na malapit na? Ibig bang sabihin yan ay malapit na ang katapusan ng sanlibutan? Para dumating na yung kaharian ng Diyos? Hindi po. Ang binabanggit po dito ni Juan ay yung pong Kingdom of Grace. Kasi ito pong Kingdom of Grace, ito po ay na-institute nung ang tao po ay nababagsak sa kasalanan. Kaya nga, nagkakaroon po ng doon, ng pagpatay doon sa inusinting tupa. Na sila, iba't adan dapat ang mamamatay. Kasi ang utos ng Panginoon, huwag kakainin yung pinagbabawal na punong kahoy. Pag kinain, mamamatay sila. Pero sila po ba'y namatay? Ang namatay po doon sa kanila ay yung pong kanilang spiritual na kalagayan. At literally, ang namatay po doon sa halaman ng Eden, imbis na sila ay yung pong tupa ang namatay. Doon po sa halaman ng Eden. Pero yung pong kanilang spiritual nature ay namatay din. At ang natira sa kanila ay yung pong flesh nature. Kasi ang tao po, tayo po ay dual nature. Pansinin niyo sa paglalang, tayo po ay nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ano po ba ang wangis ng Diyos at ang larawan ng Diyos? Siya po ay espiritu na Diyos. Kaya nga tayo po ay may spiritual na kalagayan na dati nakikita po natin ng Diyos face to face at even yung mga angel. At ito po yung nawala sa atin nung tayo po ay nabagsak sa kasalanan. At ito po yung pinapangaral na sabi, magsisi kayo at magsampalataya. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ano po yung kaharian ng Diyos na malapit na? Ito po yung Kingdom of Grace na ito po ay may establish kapag si Jesus Christ ay namatay dun sa cross. Di ba? So sabi dito, ang kaharian po ng Diyos ay nahati sa dalawa. Ito pong throne of grace. Ito po ay tinalakay ko na din dun sa topic na 10 virgin, yung pong parabolang 10 virgin. Panoorin nyo po dyan sa aking channel. Yung pong kaharian ng Diyos nahati sa dalawa, yung pong throne of grace, saka yung pong throne of glory. So kailan ba ito darating? Ito pong throne of grace. Ito po ay darating kapag si Jesus Christ po ay nabayubay dun sa cross.
Di po ba? Na ito po yung ating tatanggapin, yung pong throne of grace. Ibig sabihin po yung throne of grace, ito po yung si Kristo mismo. Di po ba? Kaya nga, sabi dito, throne of grace instituted when Adam and Eve fall to sin. Established when Jesus died on the cross. Kaya nga po, ito po yung sabi ni Jesus Christ nung siya namatay doon sa cross. Bago siya namatay doon sa cross, it is finished. Naganap na. Ano po yun? Yung pong kingdom of grace. Na ito po yung ating sasampalatayanan para tayo po ay makapasok doon sa throne of glory. So ano po itong throne of glory na ito? Ito po ay darating kapag si Jesus Christ ay dumating sa second coming na tayo po ay bibihisan ng katawang panglangit. Christ, righteousness, ano po ba yung mangyayari kapag si Jesus Christ ay dumating? Ano po bang mangyayari kapag dumating yung kingdom of glory? Si Jesus Christ, second coming of Jesus Christ. Righteous dead will be resurrected with immortal body. Living saint will be changed to immortal body. Dito na po tayo makakapasok sa kingdom of glory kapag dumating si Jesus Christ na yung pong mga taong buhay na matuwid ay magkatawa ng panlangit. The same yung pong namatay na matuwid, babangon sila na taglay-taglay yung pong katawang panglangit at tayo po ay pupunta na sa langit para po tayo ay makapasok doon sa kingdom of glory. Ito po sa trono ng Diyos. Yun po yun. Yun po yung ibig niya sabihin. Kaya dito sa Genesis chapter 3 verse 7, at nadilat ka po ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y manghubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So pansinin nyo mga tagapanood. Nung pong nagkakasala yung tao, gumagawa po sila ng remedyo sa kanila pong kahubaran. Nahubad po sa kanila yung ibig sabihin, nalaman po nila yung masama at mabuti. Nalaman nila na sila yung hubad. Bakit? Nung sila po ay hindi pa nagkakasala, ang kanila pong kasuotan ay katulad ng kasuotan ng anghel. At nung sila po ay magkasala, yun po yung nawala sa kanila. Therefore, nakita po nilang sila yung hubad. At sila po ay nagtahi ng dahon ng igos, pero ito po yung hinubad ng Panginoon. So, ano pong ibig sabihin na hinubad ng Panginoong Diyos? Yung kanilang damit na tinahi. So, pansin natin dito sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 21. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. So, doon po sa halamanan ng Eden ay pinatay po dito yung paboritong tupa ni Adan para makuha yung balat ng tupa na sa kanila, itatakip sa kanila. So pansinin nyo, tinuturo ko sa inyo, sino ba yung sinusumbuluhan ng tupa na to dun sa halaman ng Eden na namatay? Di ba't si Kristo ang tupa? Yung pong balat ng tupa ang idinamit kay Eva at Adan. So para po tayo ay maligtas, dadamitan din po tayo ng damit ng katwiran ng Diyos, ni Jesus Christ. Kaya nga po yung ating kaligtasan, ito po ay ibibihis lang. Ito po'y wala sa ating loob. Ito po'y nasa galing sa labas na ibibigay po sa atin. So, saan ba natin makikita? Ano pa? Basahin po natin sa Tagalog. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kaniyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. So, tinanggal ng Panginoong Diyos yung dahon ng igos at dinamit sa kanila yung balat ng tupa. Ito ay symbolikal na ang kanila pong ang magtataklob ng kanilang kasalanan, magbibihis sa kanila ay yung Diyos at yung pong balat ng tupa, ibig sabihin yung pong katwiran ni Kristo ang ibibihis sa kanila. So saan ba natin makikita? Sabi dito sa Isaiah 61 verse 10, ito po yung patunay. Sabi dito, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kaniyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagayak ng kaniyang mga hiyas. So sino po dito yung kasintahang lalaki? No other than Jesus Christ. Sino po dito yung kasintahang babae? Ito po yung no other than the church. Tayo po yun. Yung kanya pong iglesia. Tayo po ay bibihisan ng kasintahang lalaki. Di ba? So, lahat po nakasulat dito sa Biblia, hindi po ito magkakatunggali. Hindi po natin pipwedeng yung nasa Old Testament, laban dito sa New Testament. Hindi po ganon. Ito po yung in harmony natin itong pag-aaralan. Kaya nga, makikita natin at pumpak po lahat na nakasulat dito sa Biblia kung paano po tayo makakarating sa langit. At ito po sa pamamagitan lang ni Kristo. So, ano pa? Sabi dito sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15, ito po yung
unang messianic prophecy. Sabi dito, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel." So, nilalagay ko po dito yung English para makikita po natin yung her seed. So, yung pong seed na binabanggit na ito, na sabi niya dito, "At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at between thy seed and her seed." Yung anak ng babae at yung anak ng ahas. 'Di ba? Yung pong seed dito na binabanggit, ay ito po yung anak ng babae. Bakit dito singular yung seed na binabanggit? Kasi ito po si Jesus Christ, ang tatalo dun sa serpent. "It shall bruise thy head," ikaw ang dudurog ng kanyang ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, pansinin natin dito. Saan po ba ang kamatayan ng ahas? Di ba po sa sa ulo. Ibig sabihin, si Jesus Christ po ang tatalo kay Lucifer. Paano po niya natalo? Alam niyo po ba na si Lucifer ay 3 beses ng talunan? Si Lucifer ay natalo sa langit una, and then dun sa temptation, siya po ay natalo din. Nung si Jesus Christ ay hindi kumain ng 40 days and 40 nights, pero even though siya po ay gutom, siya po ay uhaw, pero hindi po siya natukso ni Satanas. And then, paano pa? Nung si Jesus Christ ay namatay, na hindi po siya nagkakasala, siya po ay natalo. So, dito po nangyayari na dinurog yung ulo ng serpent. Nung si Jesus Christ po ay nabaybay dun sa cross, nung binayaran niya yung kasalanan ng buong sanlibutan. So sabi niya ito sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 23. "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin." So, what a privilege this will be, na tayo po ay maligtas, na bagamat tayo ay nabagsak sa kasalanan, na yung kasalanan natin hindi natin kayang bayaran. At kung babayaran natin ito, kung makikita nyo, yung buhay ni Kristo ang pinambayad Hindi po natin kayang magbayad. Kahit yung buong yaman ng sanlibutan na ito, hindi kayang bayaran. Kasi si Kristo nga po, mas mahalaga pa sa buong sa lahat ng planeta, sa buong sanlibutan, sa buong universe. Pero siya po yung namatay para sa kabayaran ng kasalanan ng lahat. Di po ba? Siya po ay treasure in heaven. Na siya yung nagbayad para lamang mamimit yung standard na hinihingi ng kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, napakataas po ng kautusan ng Diyos na nalabag, na kahit yung pong buhay ng anghel hindi kayang bayaran. Kasi yung pong kautusan nalabag, mas mataas dun sa angel. Ay how much more pa po yung tao na mas mababa ng kunti sa angel. So kaya nga, hindi po talaga kayang bayaran yung pong kasalanan natin ng tao. Kaya nga, kung may nagkiklaim na si Jesus Christ ay tao lamang, ay yun po'y walang katotohanan, kasi si Jesus Christ, kung siya po'y tao lang, hindi niya kayang bayaran yung ating kasalanan. Not unless na siya po'y Diyos, na hubarin niya yung kanyang pagka-Diyos at magkakatawang tao para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Yung pong ibig sabihin. So ano pa sabi dito sa aklat ng Mateo 28, verse 18 hanggang 19. "At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Pagkatapos po ni Jesus Christ mabayubay doon sa cross, na tinubos niya tayo. At ito po yung ipapangaral sa buong sanlibutan, na mayroon po tayong Savior, na siya po yung daan patungo sa langit. Siya po yung daan, sabi niya, wala makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sino yun? Si Jesus Christ po yun. Kaya nga, inuutusan ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple, yung mga nakikinig sa kanya, na bautismuhan lahat ng mga sasampalatayan sa kanya, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Makikita natin dito na yung pong Ama, yung Anak, at yung pong Espiritu Santo ay equal silang tatlo. Di ba? Equal po silang tatlo dito. So sa paglalang, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay present, at sa pagpapangaral ng kaligtasan, magkasama din po silang tatlo. Bakit? Kasi ang Ama, ang Anak, at ang Holy Espiritu Santo, sila po'y magkakatulong para iligtas tayo. Di ba ba?
Sila po ay magkakatulong para ibalik tayo dun sa ating original na kalagayan na ang tao po hindi namamatay. Kaya nga sabi dito ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi dito binabanggit na bautismuhan sa pangalan ng Ama lang. So ako ay nagtataka, may mga lumalaban sa pagiging anak ni Jesus Christ. So alam niyo po ba yung ganon? Ito po ay katulad ng espiritu ni Satanas. Nung siya po ay bago siya nabagsak sa langit, yung pong kanyang nilalabanan doon ay yung pong anak ng Diyos. Hindi po niya nilalabanan doon yung Ama, kundi yung pong anak ng Diyos, si Jesus Christ. Sabi dito, many are losing the right way in consequence of thinking that they must climb to heaven, that they must do something to merit the favor of God. So dito daw po na nawawala yung iba sa tamang landas na nangyayari na iniisip nila na kailangan nilang umakyat patungo sa langit. That they must do something to merit the favor of God. Mayroon pang nagsasabi na kailangan ko itong gawin. So, ito po yun para madaling paliwanag. Ako po hindi nangangaral sa inyo para ako'y maligtas. Hindi ko po ito ginagawa para ako ay magtamo ng kaligtasan, para magtamo ng favor ng Panginoon. Ginagawa ko po itong pangangaral na ito dahil tinatanggap ko po si Kristo bilang personal Savior. At yung pong bunga nun ay dahil sa mahal ko siya, ipinagsasabi ko po siya. Pero hindi ko po yun hindi ko po ito ginagawa para ako'y maligtas. Ang nagligtas po, tagapagligtas po natin ay si Kristo. Siya po ang gagawa ng pagliligtas sa atin. So kaya nga po, kailangan po natin siyang tanggapin. So, yung patunay na tinatanggap mo siya ng tunay, ay kapag gagawin mo po yung pinapagawa niya. Ano yung sabi niya? Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. So, ibig sabihin, sa lahat ng tao. Hindi lang dun sa certain people na sila lang yung may malaking abilidad, sila lang yung mga ngaral, yung mga leader, yung mga pastor, yung mga ministro, sila yung mga ngaral. Hindi po. So, pansinin nyo, dun sa parabola sa aklat ng Mateo 25, yung pong lahat ng tao ay kinimpose sa 3 parabola na binigyan ng 5, binigyan ng 2, at binigyan ng 1. At yung isa ay tinatago, samantalang yung 2 at yung 5 ay ipinapangalakal yung talento na binigay sa kanila. So ito po ini-example, ito po ay nire-representahan ng lahat ng tao. Na lahat ng tao mayroon po siyang abilidad, mayroon po siyang talento na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na ito pong talento na ito ay responsibilidad po natin na ibalik ito sa Diyos. Kasi doon sa parabola, ini-expect nung master yung talento na binigay niya na magbubunga. Diba? Na ito ay i-cultivate nila. Ipapangalakan nila yung talento na binigay sa kanila. Para sa pagbalik nung master, ay kukunin ng master yung talento. Pero sa parabola, makikita niyo na hindi kinuha ng master yung talento. Tiningnan na lang master kung sino yung gumawa. Doon sa pangangalakal. Kinuha ba ng master yung talento? Hindi po. Kundi binigay din doon sa gumawa. So ito po ay ibig sabihin na ito na lahat po tayo ay liable. Lahat po tayo ay may talento na binigay sa atin ng Panginoon. At doon po sa langit, mayroon po tayong bahagi doon. So dito din po sa lupa, mayroon din po tayong bahagi. So kung doon po sa langit, mayroon po tayong lot doon. Mayroon po tayong parte doon na nilalaan ng Panginoon para sa atin especially. So mayroon din po tayong parte dito sa lupa na kailangan natin gampanan na hindi mo po yan pipiling i-proxy sa kahit na sinong tao, kahit sa pastor, sa mga ministro, hindi mo po yan ipiling ilipat doon. Kasi yung pong yung personal service, pansinin nyo, ito po yung tinatawag na personal service. Yung pong personal service, dito po nababago yung ating pong karakter. Kaya yun po ay importante. Ano pa? Sabi dito, they seek to make themselves better by their own unaided effort. Ito po yung kanilang hinahanap na maging mabuti sila sa magitan ng kanilang sariling mga effort na hindi naman nila kayang gawin yon. This they can never accomplish. Hindi ito po mangyayari yung ganon. Christ has made the way by dying our sacrifice, by living our example, by becoming our great high priest. He declares, I am the way, the truth, and the life. So ito po yung binabanggit ni Kristo na siya po yung nagbigay ng daan. Na yung kanyang kamatayan dun sa krus ang nagiging daan para tayo makabalik. Na ito po yung ating sasampalatayanan. By living our example. Diyan siya po ay nabuhay for 33 years na hindi po siya nagkakasala. Ito po yung example niya sa atin
na atin pong pag-aaralan sa sa Pure Gospel, Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Dito po yung Pure Gospel, nandito po nakasulat yung mga yung buhay po ni Jesus Christ. Ito po yung ating dapat na pag-aralan, na kapag ating malalaman natin kung paano si Jesus Christ na buhay. Siya po yung ating example. At paano mangyayari kapag hindi po tayo magbabasa. So, yun po yung malaking kaisipan dapat natin na dapat magkaroon tayo ng desire na magbasa po ng salita ng Diyos. Kasi dito po tayo magkakaroon ng magkakaroon ng kaisipan na mag-inquire paano ba tayo maliligtas, di ba? Sabi dito, if by any effort of our own we could advance one step toward the ladder, the words of Christ would not be true. So kung sa atin daw pong sariling effort, sa ating sariling kakayanan, ay kakayanin nating humakbang ng kahit isa sa hagdanan patungo sa langit, ay nagiging sinungaling daw po si Jesus Christ. Hindi daw po totoo yung sabi ni Jesus Christ na siya yung daan. Diba? But when we accept Christ, good works will appear as fruitful evidence that we are in the way of life. Pero kapag tinanggap daw po natin si Kristo, magre-resulta po ito na mga mabubuting gawa. Na makikita dito po yung ating bunga na tayo po ay nasa tamang daan. So ano pang ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa tamang daan patungo sa langit, tayo po ay may ginagawa. Tayo po ay nagbubunga. Nagre-resulta po ito ng good works. Kumbaga, nahahabag ka, hindi enough sa'yo na patulog-tulog ka lang. Hindi enough sa'yo na nagsisimba ka lang. Nagkakaroon ka ng desire, kung anong desire ni Jesus Christ, hanapin yung nawala. Magkakaroon din po tayo ng desire na hanapin yung nawawala. Alam niyo po yung kapag tayo nasa tamang daan, papunta sa langit, ang pinakang priority po natin ay soul winning. Na kahit nasaan pa tayo, ay ito po yung ating iniisip, paano ba natin mag-glorify ang Panginoon sa lahat ng ating abilidad. So, alam niyo po ako po ay hindi magaling. Hindi po ako magaling mag-aral, hindi rin po ako magaling sa maraming larangan ng aspeto ng buhay, pero sabi ko nga, doon sa isang talento, tulad ko na lang po yung aking sarili doon sa isang talento na lang na hindi ako binigyan ng maraming talento, ay ina-expect ng Panginoon na ako'y magsusulit doon sa isa. Dapat hindi po natin iisipin na ay hindi naman ako niya binigyan ng maraming talento. Kung ako'y magaling lang magsalita, kung ako'y binigyan lang na pagbabasa ko ng Biblia, madali ko itong maintindihan, may share ko sana sa iba. So alam niyo po, sa aking kaisipan, mabuti na lang isa lang yung binigay sa akin ng Panginoon. Kasi, hindi ganun kabigat yung aking responsibilidad. Pero kapag atin pong ginagawa yung isa na yun na talento na binigay sa atin, alam niyo po, ito po yung magmumultiply. Diba? Magmumultiply po ito. Ito po yung daan sa kaligtasan na tinuturo sa atin ng Panginoon na paano mababago po yung ating karakter. Kapag tayo po ay nasa isang denomination at di na nababago yung ating karakter, wala pong kabuluhan yung ating relihiyon. Ano pa? Sabi dito, that Christ is our way and that we are treading the true path that leads to heaven. Pansinin nyo. Ito daw po yung ebidensya na tayo po ay nasa tamang daan, that Christ is our way, na si Kristo yung ating daan, and that we are treading the true path that leads to heaven. Na tayo, ang tinutumbok po natin yung pong tamang daan na patungo dun sa langit. Diba ba? Ito po yung tamang daan. Kapag tayo po ay gumagawa ng naayon sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon, nababago po yung ating karakter. At ano po yung ating kaisipan? Soul winning. Sabi po dito sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12 hanggang 18, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa verse 18, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. So, malinaw mga tagapanood. Sabi dito sa aklat ng Gawa, sabi ni Pedro, sa kanino mang tao ay walang kaligtasan. Walang iba daw pong pangalan sa silong ng langit na binigay na sukat natin ikaligtas. Pag ibaba natin yung basa, doon sa verse 18, makikita natin kung ano po yung konteksto nitong talatang ito, itong chapter 4 na to. Kasi Apostol Pedro po, sila po ay pinepersecute dito kasi nangangaral po sila patungkol kay Jesus Christ. At sila po ay
pinagbabawalan doon na wag nang ipangaral yung pangalan ni Jesus Christ. So, kanino pong pangalan? Yung makapagliligtas sa atin. Kanino lang pangalan? Walang ibang pangalan. Pag sinabi pong walang ibang pangalan, siya lang. Kay Jesus Christ lang po na pangalan. So, ano po yung daan patungong sa langit? Si Kristo po ang daan patungong langit. So, kaya nga, dito sa John 1:29, binabanggit dito, at narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, pansinin nyo, dun sa Genesis 3:15, na binabanggit dito, na yung binhi ng babae ang dudurog dun sa ulo ng serpent. Kailan po ito nangyayari? Nung si Jesus Christ po ay namatay na dun sa krus. At nung si Jesus Christ ay namatay na dun sa krus, tinuturo niya dun sa kanyang mga disciple bago siya umakyat sa langit na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Na ano ba yung ebanghelyo? Ibig sabihin ng ebanghelyo, good news. Mabuting balita na tayo po ay may kaligtasan. Sa paanong paraan? Sa pangalan niya. Di ba? Sa pangalan niya. Na siya po yung tupa. Mansinin nyo. Na siya po yung tupa na doon pa lang sa Genesis ay tinuturo ng Panginoon na kailangan maghahandog ng tupa. Kasi kung hindi tayo maghahandog ng tupa, wala po tayong kaligtasan. At doon po sa tinuturo ko na sa inyo sa previous na na topic, yung Old Testament sa New Testament. Bakit may Old at bakit may New? Doon sa Old, mayroong santuario, ito po yung earthly, kailangan ng tupa. Dito sa New Testament, meron din po tayong heavenly sanctuary na kailangan din natin ng tupa, which is si Kristo po yun. So, doon po sa santuario, hindi ka po doon pwedeng makalakip sa paglilinis noon, hindi ka pwedeng makabilang doon na sa nililinis kapag wala ka pong tupang dala. So, sino po yung ating tupa? Si Kristo po yung ating tupa doon sa langit. Therefore, si Kristo po yung daan sa kaligtasan. Wala po tayong mababasa sa Biblia, mga tagapanood, na sa relihiyon natin, dito tayo magtatamo ng kaligtasan. Yun pong relihiyon, siya po yung nanghahawak lang sa katotohanan. Pero hindi ko tayo tinuturo na hindi importante yung relihiyon. Kasi kapag mali po yung ating denomination na pinasukan at mali, ay madodoctrinize po tayo ng mali. At maaaring hindi maglilid sa atin sa kaligtasan. Maaaring hindi tuturo na si Kristo po yung daan. Ay dito po yung napakadelikado. So ito po yung aking huling sasabihin sa inyo. Ang buhay po natin dito sa sanlibutan ay maiksi. Hindi po natin mapredict kung hanggang kailan ito maglalast. Pero kapag tayo po ay nawala na, tayo ay natulog na sa libingan, hindi na po natin mapupunan yung mga kulang natin. Pasalamatan po natin na tayo ay buhay, na mayroon pa tayong chance na makita ang katotohanan, makita na si Jesus Christ yung daan sa kaligtasan, at nalalaman natin na siya yung daan. Anong sabi ni Jesus Christ? If you love me, keep my commandments. So, sa mga masunurin po sa kautusan, ay dito po yung promise ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So, I hope na nakakatulong po itong video na ito sa inyo, sa mga nanonood. Pagpalain po kayong lahat. At bago po ako magtatapos, nais ko po kayong ipagdasal. Tayo po yuyuko. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, na itinuturo niyo sa amin na ang daan sa kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus Christ, na inyo pong kaisa-isang anak, na siya pong nagbayad ng aming mga kasalanan, kundi dahil sa Kanya, wala po kaming kaligtasan. At kiniklaim po namin, Panginoon, na siya po aming personal Savior. At from this moment forward, nais po namin italaga ang mga sarili na kayo po ay maglilingkod at magbabagong buhay na kasama ninyo, Panginoon. Patawad po sa mga nagagawa po namin kasalanan. Palaguin niyo po nawa kami sa mga pananampalataya. Ito po yung aking dinadalangin, Ama. Pagpalain niyo po mga nakikinig ngayon, mga nanonood ngayon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you all.